Please follow with your eyes to Jeremiah chapter 4, verse 22. For my people are foolish, they have not known me. They are stupid children, and they have no understanding. They are wise to do evil, but to do good they have no knowledge. Nga aton gihimo ni way ta naghalin sa book of Jeremiah. Kagini aton mensahe karon amo ning part 1 kag sa Domingo amo tong part 2. Nga kung imo lang taon ng imo Biblia, ang book of Jeremiah amo lang ni ang isa sa libro sa Old Testament nga may gitawag kapid. Ang Isaias, isa lang. Ang Daniel, isa lang. Pero ini siya, duha ka libro ang gisulat. Kagdayon, ini nga gitawag mensahe nga naghalin sa Dios. Hindi nilahog-lahog, iyan ni gihibian. Amo na nga may book of lamentation. Ang word nga lamentation, amo ning paghibi. Amo na ang mga theologian nagsiling, Jeremiah was a crying prophet. Nga nangin crying prophet siya. To kinakasabay sa balatyagon sa Diyos. Ang paghibi sa Diyos, imo makitaya, nag-unong siya sa paghibi sa Diyos. Ang pag-ugtas sa Diyos, siya makatawan, nakabatyag siya sa pag-ugtas man. Amo na ang may book of lamentation. Amo ning pinakatahom sini nga libro eh. Ini lang nga gitawag yung versikulo 4, versikulo 22, kag sa nagligad, hindi ta kaubos sini. Amo na gihimo naton ang part 1 kag part 2. Amo na nga kung sa Birnes, ari ta diri, amo ning sakuluhon ta. Kag nagapangamuyo gi ko sa Ginoo nga maintindihan ta ni. Kay ini nga gitog mensahe, iko from generation to generation. Kag ini nga mensahe applicable sa aton sining katapusan sa kapanahonan. Makadto kita sa importante nga punto. The God of Israel, basahon naton, paskugunta. The God of Israel directly confronted the sin of His people. Rikta na nga imo makita iya gikumpront na gid sa Ginoo ang iyang mga katawan sa ila duha ka gitaw kasalanan. Ano nung duha ka kasalanan? Kabuangan kag pagkabalingag. Tawla. Sinisya akong mga katawan, mga buang-buang. Na ako mga katawan balingag. Kagdayon, kung imo lang taon dere, tawla na. Kung imo lang taon sa kwan, wala sila makakilala sa akon. Wala sila makakilala sa akon. Sabi mo lang, pati ka gitawag ni nga, pertini ka dalom nga balatyagon sa Dios nga giriiko sa kay Jeremiah. Kung imo lang taon diri, harap-harapan nga ginsugiran sa Dios ang iyang mga katawan sa sala nga hindi na niya mauyonan. Kag amo ni nga kasalanan nga hindi niya mauyonan. To kay ang Diyos nga ilagi alagad maalam ni nga Diyos. Kag ang kabuangan niya imo makita opposite na sa kaalam. Ang pagkabalingag niya opposite na sa wisdom. Amo na nga Ginoo harap-harapan na nga nikig hambal gid paagi sa propeta nga amo ni ang indi niya mauyunan nga sala. Distinguible ninyo upod sa buang-buang nga tao kag ikaw maalam, budlayan ka. Kung ang isa ka ginikanan makabata sing buang-buang, budlayan na siya. Kag kung ang ginikanan buang-buang kag butan ng kabataan, budlayan ang kabataan.
Ito sis nabudlayan ang Dios sa iya mga katawan. To kay imo makita nangin buang-buang kag stupid. Kung ako nagsala dito sa kinatsila sa stupido ni, ang word nga stupido. Kag ato lang taon sa gito Divine Expository, lang taon na ton. According to the Divine Expository Dictionary of the Biblical Words, siling pa sa sining nga author, foolishness and stupidity appears 25 times in the Old Testament. Makita nimo ang gitawag foolishness and stupidity, siling pa sa sining nga scholar, imo makita iya, nagwa na kagin sulat na 25 times in the Old Testament. Kagdayon, siling pa niya, the foolishness and stupidity also describe the activities and lifestyle of the man who ignore instruction of wisdom. Who ignore instruction of wisdom. Ang gitawag ko no, ang stupidity, ang kabuangan ko no, imo makita, hindi ilan ang gitawag yung gauba-uba dira sa dalan. Gakaon damog. Gitawag yung taong grasa. In the sight of God, para sa Diyos, ang gitawag stupid nga tao, kag buang-buang nga tao, inang mga tao nga pirmi nagsikway sa instruction sa kaalam nga naghalin sa pulong sa Diyos. Pagpakan na ito na Ginoo sila. Entonces, bisan isputing ka pa, bisan maalam ka pa, bisan popular ka pa, kung ikaw always ignoring the instruction of the Word of God, you are considered as stupid and foolish. Anong hambal sa Proverbio Kapitulo 5, versikulo 23? Basahon ta. Baskugon ta. Magatalang siya tungod sa iya kabuangan, kag mapatay siya tungod kay hindi siya magpatadlong sa iya pamatasan. Palakpakan na ito na Ginoo sila. Hindi ni lahog-lahog nga word eh. Seryoso ang Diyos ini. Ini nga gitawag ya balatian. Seryoso ang Diyos ini. Yes. Kagdayon, ano pa? Ang buang-buang is morally undesirable individual. Kung maghambal gani ka nga buang-buang sa Biblia, maghambal gani ka nga buang-buang, imo makita balingag, is immorally undesirable individual because of this following reason. Siling pa sa Divine Expository Dictionary of the Biblical Words. Ang tao nga gitawag ya buang-buang, stupid, undesirable na siya nga tao. Way gahandom nga makikupod sa iya. Way gahandom nga makikamigo sa iya. Because of this following reason. Number 1, ang buang-buang, despise wisdom and instruction. Suno sa ato nabasa. Tudluan nimo siya sa wisdom, instructionan nimo siya, baliwala na sa iya. Kagdayon ikaduha, licentious. Ang iya pamatasan, way control. Gitawag na siya sa gitawag ya sa gitawag ya Bisayan Dictionary, mapatuyangon. Hindi nimo mapugnan. Kung maghambal gani ka nga buang-buang. Dayon, palaaway. Sayon sa gitawag ya buang-buang, pirmin sa kakitaaway. Quarrelsome na siya. Da sa gitawag ya kapihat, mga siguro nagligad nga mga tuig, nangapi ko, ang akong suki sa kapihan na puro bindahe. Kung ano nga, nakuang ka man, na puro ka man pilas. Yagitudlo tong gitawag ya, inambuang nga babae diri sa Cadiz, gisaway lang niya, way sa kahibalo nga nagdala gali, lansitas kagdayon, gipilas-pilasan siya. Kagdayon imo makita iya,
toothless. Makilala nimo ang buang-buang tungkol way na sa gapaminsar. Mahambal na siya, antes pinsaron, hindi kay maminsar, antes maghambal. Everybody say amen. Way na sa gitawag ya, way gitawag ya mental, gitawag ya pag-analyze. Kagdayon imo makita senselessness. Ano ang word nga senselessness? Ang aton pagkabuhi regulated by the five senses. Sa aton makita, sa aton mabatian, sa aton gitawag iya nga mahikap, sa aton matistingan, kag sa aton masimot. Because toothless siya, hindi siya kaintindi sa iya nabatian. Everybody say amen. Way siya nagtinguha nga makaintindi sa iya nabatian. Pasistima sina nakabati ta sa wali. Way tagatinguha nga makaintindi. Hindi na siya way na siya nagtinguha nga makaintindi siya nakita. Way na siya nagtinguha nga makaintindi siya natilawan. Kaya ang maalam niya, patilaw ni mo pagkaon, mamangkot na siya, giano ni pagluto. Ano ang ingredients sini nga nami man? Pero ang gitawag ya, ang buang-buang nga tao ya, way na siya interes nga mahibalan ang paagi nga nagnami ang luto. Ang iya sina nga damo ang iya nakaon. Everybody say amen. Na. Dayon, way na siya gatigwa pag-intindi sa iya mahikap. Ang five senses niya nga nag-operate sa iya pagkatao, way siya nagtinguha nga maintindihan niya. Amo na nga ang buang-buang niya, imo makita senselessness. Amo na nga kung ang Ginoo ya mag-plastar bala sa kamatuoran, hindi siya pariha sa kalibutan kag sa mga maalam nga mga tao. Iplastar niya sa nagkakaigo agud nga makadiskubre ta kung ano ta. Kung aton pulsuhan sa aton pagkakriston, pila ka mga butang aton na pamatian nga dinuway sa aton bulungugan. Labi mo lang maalam nga tao, mga Berean nga mga Christian, namati kay Apostol Paul. Nakakita kay Apostol Paul. Kagiwalihan ni Apostol Paul. Pero pagpauli sa Berean nga mga Christian lain, ilagi usisa ang Old Testament kung ang gihambal ni Apostol Paul isakto. Everybody say amen. Kag nadiskubrihan nila ang gihambal ni Apostol Paul isakto, to kagitinguan na pag-intindi. Pero pila yan sa aton nga magpauli dito, magpuli sa aton balay, lain-lain ang aton ginahimo. Why naton gina-pulverize, why naton gina-internalize ang pulong aton na mabatian. Kagdayon imo makita ang sign sa buong max guilt. Ano ning word? Kay balo bala ka mo makauturan nga kung makasala tao mangin guilty conscience siya. Kung ikaw makasala, mag-operate ang imo konsensya. Especially nga may knowledge ka na sa pulong sa Diyos. Pero ang buang-buang niya, exempted sila eh. Aton blabasahon, the foolish make a mock at guilt.
Why ni siya pakialam sa guilty conscience? Makasala siya, wala lang. The fools make a mock at guilt, but among the upright there is goodwill. Ano sa Ilonggo? Ano ang basilo? Pasahon ta? Wala lang sa mga buang-buang kung makasala sila. Everybody say amen. Rasunan malanan niya. He has plenty of alibi. Excuses. Amo nang imo makita, one of the sign of being foolish, always sa Cebuano pa nagatiaw-tiaw lang, nagalahog-lahog lang, nagayaguta lang sa sala. Daw sa wala lang sa mga buong-buang kung makasala sila. May mga taong kakangay sila. Way gabatyag. Kung sa kuwan pa, dumpol na ang konsensya. Amol na ang konsensya. Way nagabatyag. Amo na hambal de pusulpol, ang mga tao sa sinikatapusan sa kapanunan, nga ningin lifestyle ang kasalanan, pariya ang konsensya nga gipasuan sa binaga nga puthaw, salsalon, nga hindi nakabatyag. Hindi na sensitive. Amo nang imo makita, way ta naghalin sa prinsipo o sa pagtuon sa evil and the good. Ito. Basahon ta. Pero sa mga mataro nga tao nga nagakabuhi si gusto nila batunon, gusto nila nga batunon sila sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Amo na nga ang mataro nga tao way galahog-lahog sa sala. Yes. Way gayaguta sa sala. Kakun imo lang taon, mga kauturan, happy tanan. Ang word nga misery, ang word nga tragedy, ang word nga suffering, nagahalin sa sine nga kalautan, pagkabuang-buang, kag pagka-stupid. Abi mo lang, dito sa Mindanao, may pastor gid nga dito ga Star. Nagsiling sa sakon, Brajan, diri sa Mindanao, bagay mo mahibalan. Nga may reliyon diri. Di lang ako na i-kuan sa inyo because it is a very offensive tungod kay may gitawag ta YouTube channel. May reliyon diri. Nga kung madiparahan gani nga buang-buang, mabuang ang imo bata, kag madiparahan gani nga prostitute, kag then isugid nimo sa ila religious leader, kwao na kag patyon. Nga, para sa ila makahuluya, kung may buang kag then prostitute sa ila reliyon. Makahuluya. Bisan ikaw, kita, kung may buang-buang ka nga bata, kag stupid nga bata, ikahuya mo na yan. Kag ako gay na daw sa nag-Bible study kami sa Giribyo bala, nakahibi gi ko. Kung ano ka mahigugmaon gid ang Dios. Tawag na. Makanto kita sa second division bala. Regardless of their foolishness and stupidity, God still called them as His people. Lapakan na ito na gina. Sa itong reliyon, patyon ka kung buang-buang ka kagitag stupid ka. Pero ang pinaka-tahom dire nga, nakapatandog sa kung tagipusoon. Nga bisan pagkabuang-buang kag pagka-stupid, giangkon niya Japon nga iya mga katawan.
For my people. For my people. Akon gihapon kamo mga katawan. Pagpakan na ito na Ginoo siya. Kag amo ni ang nakapaintriga sa akon. Ang nakapaintriga sa akon ang kinaiya sini nga Dios. Ang klase sa tao nga hindi na bagay ang kunon. Ang klase sa tao nga hindi na bagay dawaton. Tani ang gitong teksto nagsilang, you are no longer my people because you are stupid and foolish. Pero yan ko niya. For my people. Sabi mo lang, makatalanhaga ni nga teksto eh. Amo na nga tani, maintindihan ta, kung mabatyagan ta nga kita na tao sa Diyos, kinalan, magkabuhi ta, nga makapalipay sa Diyos, pagpakan na ito na Ginoo. Hindi ta mag-upod sa mga tao nga din, nagayaguta kag nangin buang-buang. Abi mo lang, si Iking ato nagligad nga tuig, iyagi ko gikopyahan sa 5 ka mga tao nga nagkalamatay ang sala making God. Nagpakamalaot sa Diyos. Kag ara pa na sa akunots. Kag kung reviewon nyo sa internet, ara na Japon. Number 1, John Lennon. Ikaduha, Marilyn Monroe. Ikatatlo, si Thomas Andreo, ang nagkuhan sa Titanic. Ikatatlo, si Casusa, the poet and composer. Kag, ang katapusan ko ay kung nagsala si Neves Tincrindo sa Brazil. Ano ang sala sining mga tao? Hindi ka magpati nga, mga stupid ni sila, itong kaimo makita. Ano si John Lennon? Co-founder ni sa Beatles, 1960. Kag ang mga kanta karon ginakanta pa. Sa 1966, suno sa gikuan ni Iking sa akon, imo makita sa interview siya sa American Magazine. Nagsiling siya, surely Christianity will disappear. Ang Christianity, madula na ni. And I'm very certain that Christianity will end. There's something amo na yung deklarasyon eh. Kag nagsiling siya, nanikal siya. We are popular than Jesus Christ. 1966 sa record nga gihatag ni Iking. 1970 nabungkag ang Beatles. Kagdayon, dira sa Disyembre 1970, gintiro siya sa iya sumulunod 6 ka bala da sa ulo. 1966 siya nagpakamalaot, 60 ka bala ang dulot siya ulo. Marilyn Monroe, sa dira nga nag-shooting dito sa Hollywood, nagkantugid si Billy Graham. Abi mo lang si Billy Graham, the Spirit of the Lord leads me to tell you about Jesus. Sabi mo lang, harap-harapan nga iya gipakawian si Billy Graham. I don't want your Jesus. Huwag ko kinahanglan sa imo Jesus. Halin sa paghambal niya, 1 week after, nakita siya sa sulod sa iya gitawag kwarto, patay na.
kag may nagsiling nga naghikog siya. Ini si gitawag niya si Thomas Andrew. Amo ang gitawag builder. Amo ang gitawag niya nagtukod sa Titanic. Abi mo lang ang Titanic sa Reader's Digest, 7 compartment. Amo to nga pirtiging pabugal niya. 7 compartment. Nga kung gitawag niya mabuslot ang pirmiro nga compartment, makadlagan, gyapon kay may anong pangreserba. Kagipamangkot siya, abi mo lang na siling. Bisan ang Diyos sini, hindi ka lunod sa sini nga bapor. Pero tanawan ninyo na, pirmiro nga midin buyid sa Titanic, ginatos-gatos ang napatay. Hindi ta ka pabugal sa atong kaugalingon eh. Hindi ka maglalahok sa Diyos nga nagbuhat sa langit kay sa duta. Pagpagka na ito na Ginoo sini. Ini si Juan. Ini si Casosa. Dito sa Rio de Janeiro. Bantog siya nga composer, bantog siya nga poet. Anong nag-abot siya pangunahuna nga giinsultuhan niya? Nagsuyop sa sing sigarilyo kag nagbuga si aso. God, this is for you. Jesus, this is for you. Sabi mo lang, anong kasaysayan dere? Pila lang ka mga inadlaw, napatay siya nga ang iya balatian, cancer sa baga. Hindi naton pag binuangan ng Diyos, pagpakan nato na Ginoo sa. Ining gitawag niya si Neves Ticrindo sa Brazil. Siling siya, panahon sa eleksyon, may 500,000 nga akon gitawag niya nga amo nang akon magbuto sa akon, amo nang abansi sa akon, kag bisan ang Diyos hindi kapahalin sa akon sa pagka-presidente. Sabi mo lang, nagdaog siya, may 500,000 siya kabuto, pero way sa kapulos tungod sa adlaw nga diin imo makita napatay siya. Amo ning gitawag niya stupidity. Pero sa sini nga kaso, imo makita iya, ano kaayo ang Diyos? Gitawag gyapon nga, niya ini makatawan iya mga anak, iya katawan, pagpakan na ito na Ginoo. Kaya nga, ano ang hambal niya sa gitawag niya? Anong hambal niya sa gitawag niya? Jeremias Kapitulo 31, 1 hangtod sa 3. Basahon na to. Basahon ta. Nagpadayon ang Ginoo sa pagsiling. Ito says nga, ang Ginoo ya, harap-harapan kang kumpruntahon, pero imo makita ya, may sugpon pa. Hindi pag gitawag niya, hindi pag-abusahe. Nga, ang rason na mo ni, nagpadayon ang Ginoo sa pagsiling, sa sina nga tiyon, mangin Diyos ako sang tanan nga pamilya sang Israel. Palakpakan na ito na Ginoo sina. Na, Diyos siya sa mga buang-buang, Diyos siya sa mga stupid. Kag dayon imo makita, kag mangin katawhan ko sila. Wow. Pirti ang Ginoo paghigugma sa aton. Plagpakan na ito ng Ginoo. Ano pang hambal niya? Ako, ang Ginoo nagasiling, nga tatapon ko ang nagakablabilin sa ilang nga buhi, samtang nagapanlakaton sila sa kamingawan. Plagpakan na ito ng Ginoo. Tatapon ko sila. Ang mga nabilin. Ang mga remnant. Kagdayon ni mo makita, anong hambal? Magabalik ako, basahon ta, magabalik ako sa paghatag sang kapahulayan sa Israel. Kagdayon sa versikulo 3 nagsiling. Sang una, nagpakita ang Ginoo sa mga Israelinon kag nagsiling, gihigugma ko gid kamo sang wala sing katapusan nga gugma. Sa akon kaayo, ginapapalapit ko kamo sa akon. Palakpakan nato na Ginoo.
Yes. Nauna. Amo na nga ang Kristohanon, ang Kristohanon kakataon sa Dios, hindi magapabilin nga buang-buang. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi magapabilin nga stupid. Hindi ka bubuton sa Ginoo nga mapatay ka nga buang-buang. Mapatay ka nga stupid. Mapatay ka sa imong mga kasalanan. Nga, may naghigugma sa imo sa way katapusan nga gugma. Palakpakan na ito na Ginoo. Siguro kangay sa akon. Karon pa ko nakasalot sa sining natabo sa Old Testament sa damo na nakon nga pagwali. Kagway pa kamo kabati sining gisgutan ko. Pero hisgutan ko ni tungog kay bisan ako mismo sini naghibi ko ano nga klase sa paghigugma ni. Pirting nga paghigugma ni. Anong hambal sa Samuel? Sa Jimmy Swaggart Study Bible, nagsiling, then there was a famine in the days of David 3 years. May gutom nga nag-abot. 3 ka tuig nga gutom. Year after year, and David inquired of the Lord. Si David yalain to, kung may kalamidad, gani ang iya ginakonsulta, hindi tao ang Diyos. Na karon sa panahon naton karon lain, ang aton ginakonsulta dayon, imo makita iya. Kadto din ta sa emergency, iswab test ta dayon, rikta na ta dayon nga positive. may gitawag ko, may nag-ubra ko sa kampo. Way kaubra sa nagligad nga simana na mangkot ko. Iko nga way kakaubra. Din ka man. Siya nagpakonsulta ko. Siya di ka nga doktor na pakonsulta. Way ko sa doktor, kay dulor. Ko nga man. Ay siya kung doktor ka, no, iya, positive ka dayon. Kay dulor wala, positive. Si David, namangkot din sa Ginoo. And the Lord answered, it is for Saul and for his bloody house, because he killed the Gibeonites. Si Saul lain to, si Saul ya. Patyon bisan pare. Walang patawad to ya. Ang mga pare sa nun, gipamatay niya. Kag isa sa iya sala, ini gipamatay niya mga Gibeonites. Ano ni mga Gibeonites? Amuning mga tao, nga imo makita kung imo lang taon, amuning mga tao nga nag-upod sa mga Israelinhon, sa dira nga nagguwa sila sa Ehipto. Nearly 500 years before Joshua had made a covenant with the Gibeonites. Ini sila ang iban, mga Amalekites nagbato, ang mga Hittites nagbato, ini sila wala. Nagpresentar sila nga mangin ulipon sa Israelinon, basta di las lapat yun. Kag imo makita, nagpakuno-kuno sila nga, adto sila sa layo ng lugar. Pero di lang gali sila sa lapit. Kag kung basahon ni mo ni. Kag dayon imo makita, si Joshua, nagpasalig, gipirmahan ang covenant, nga panalipdan sila, hindi sila lapat yun. Kag dayon Saul had broken that covenant and killed some of the Gibeonites. Iya gibungkag ang covenant. Kung ang Ginoo gud may agreement sa imo, ang Ginoo ya bisan 500 na katuig, tumano na sa Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo sini. Bisag way ka na, tumano na sa Ginoo. Basta ang Ginoo may covenant sa imo. Pag dahil mo makita, this chapter will portray to us the fact that God keeps His promises. Isa di kakapitulo nga nagpahayag nga ang Diyos ya, way sa galaw-glawg sa iya mga saad. He always true to His word. Iya ginabantayan ang iya pulong. Kag dahil mo makita, amo ni, Joshua had made a covenant with His people and God expected that covenant to be kept. Pirmado ang Ginoo sini pagi kay Joshua nga hindi ginipatyon nga mga tao.
Di mo naghihimo sa mga Israelong manupangahoy, manugagwada. Kaserbisyo. Pero sa kabuangan ni Saul, ginpatayan ni nga mga tao. Ang natabo amo ni, ining mga Gibeohanon, hindi mga Israelianhon. Kagdayon imo makita iya, ginlaglag sila ni Saul. Kagdayon, gipatawag ni David ang mga Gibeohanon, kagin pamakot. Ano ang himuon ko sa inyo nga mabayaran ang sala nga nahimo ni Saul sa inyo? Sugiri ako, agod pakamayon ninyo ang katawan sa Ginoo. Wala na. 3 ka tuig ka. Kagutmanan. Silang propeta amo ning problema. Gipamatay ang mga tao nga hindi bagay patyon. Dayon anong hambal sa mga Gibeohanon? Nagsabat ang mga Gibeohanon, hindi mabayaran sang pilak o kung bulawan ang kaakig namon kay Saul kag sa iya pamilya. Hindi mabayaran bulawan. Kag dayon ang hambal. Anong hambal sini? Kag kung wala kami sing kinamatarong sa pagpapatay kay bisan sino sa Israel, luwas kung tugutan mo. Nagpamangkot si David, ti anong gusto ninyong himuon ko para sa inyo? Nagsabat, gintinguhuan kami ni Saul nga patyon agud wala na sing may nabilin sa amon sa Israel. Tiyo mo lang nakatunto to Saul. Mutog islan gitong hari. Then anong hambal dre? Padayon. Gani itugyan sa amon ang 7 sa iya mga kaliwat nga lalaki kag patyo namon sila. Kag pabayan ang ilang mga bangkay sa lugar nga malapit nga gisimbahan sa Ginoo sa Gibua. Kag sa banwa ni Saul nga ginpili sa Ginoo nga hari. Nagsiling si David, sige, ihatag ko sila sa inyo. 7 ka mga bata ni Saul. Kung imo lang taon ni, kung padayon mo pagbasa. Ang way ihatag si Mephibosheth nga bata ni Jonathan. Pero abi mo lang nakapatandog sa akon sini. Nga kung review ha bala ninyo, ano ang natabo? Versikulo 7. Gintugyan ni David ang 5 ka anak nga lalaki ni Merab. Si Merab, anak ni Saul kag asawa ni Adjiel, ang anak ni Barzillai nga taga Mehola. Dayon versikulo 8. Gintugyan sila ni David sa mga Gibeonite, ginpatay sila nga 7 dito sa bukid malapit sa lugar nga gisimbahan sa Ginoo. Kag ginpabayan lang dito ang ilang mga bangkay. Natabo ini sa pag-umpisa sang tion sa ting-ani sang barle. Gibitay ning 7 ka tawo. Pero ang imo makita dire. Ano ang natabo? Versikulo 10. Pero ini si Rispa. Ini si Rispa, may 2 sa kabata nga na-interest 7. Kaya ko nagsala. Abi mo lang si Rispa, nagkuha sing sako kag ginhumlad ini sa bato, agod nga iya nga hihigdaanan. Ginbantayan niya ang mga bangkay. Agod hindi pagkaunon sa mga pispis kung adlaw kag hindi man pagkaunon sang talunon nga sapat kung gabi. Dito siya nagtinir halin sa pag-umpisa sa ting-ani hasta nga nag-ulan. Gibitay ang 7 ka tawo. Iya gibantayan. Sabi mo lang, namalandong ko sinimo. Ano nga paghigugma? The love of the mother to his murdered son. Gibantayan niya. Way sa nagtukod dito bungalo. Sako lang dito sa bato. Iya ginabantayan ang nagakagagas. Sa kabaho lang, hindi ka nakagwantay. Ang tao yang madunot niya, sobra pa ni sa ido, sobra pa ni sa baboy, sobra pa ni sa sapat. Magsuka kasi ni. Pero ini si Rispaya, iya gibantayan, 5 ka bulan. Ang iloy, ginatabugan niya sa langaw, ginabantayan niya sa bultyor. Kaya ang bultyor niya, galibot-libot ang bultyor mo. Ginabantayan niya sa mga ido.
nga basi kon gitaw kwan. 5 ka bulan. Sabi mo lang sa namalandong ko sinibala nga paghigugma. Hindi lahog-lahog nga paghigugma. Patay na iya bata, pero iya Japon gihigugma. Palakpakan na ito na Ginoo. Just, usara ba lang ninyo paminsaron? Bantayan mong isa kapatay, may kung gibalsamar na. Kadumdum ko sa True to Life story bala, may isa sa kabata nga pirti kabuang-buang, pirti kasalawayon. Nagkumitar sing krimen, kag sang una may silya elektrika pa. Sabi mo lang, nagduaw siya. Ginbuyayaw sa siya bata. Ginambalan siya sing malain nga mga hambal. Gipakamalaot sa siya bata. Nga ang pulis mismo naakik. Naakik ang pulis nga namati, di kumpable ang pulis. Sila ang pulis, bisis. Puli na dito, hindi pagpamatiin ng buang-buang mga bata. Nasubong siya na kay buang-buang. Sabi mo lang, ang iloy nagsiling. Hindi. Makabatas ko sa pagpamati sa iya pagmulay sa akon, tukay. Ang iya pagmulay sa akon, hindi na basta sa paghigugma na kon sa iya. Lapakan na ito na Ginoo. Ito lang. 5 ka bulan, ha? Nga bisan si David na tandog sini. Bisan si David na konsensya sini. Grabe nga paghigugma. Kagdayon kung imo lang taon diri, sa ginsugiran si David, sa ginhimo ni Rispa ang asawa ni Saul, nagkadto siya sa pumuluyo sang Jebes Gilead, kag ipangayo ang mga tulan ni Saul sa iyang mga anak kasinyutan nga napatay. Dayon imo makita ang nagakabit, nga imo makita iya ang mga bangkay. Ginhimos ni David kag gilubong sa maay nga paglubong. Ang handom gali ni Rispa riya nga maplastar sa isakto nga plastaranan ang iya bata, hindi kay hasta na lang sa katapusan bitayon dira nga diin kalansay na. Sabi mo lang sa namalandong ko sini magkauturan, nakita na ko ang gugma sa Ginoo, palakpakan na to na Ginoo. Si Ginisos nagsiling, San Juan Kapitulo 13, 15 versikulo 13 nagsiling. Anong hambal ni Ginisos? Pasahon ta. Kung may tao nga desidido nga mapatay para sa iya mga abyan, ina nga paghigugma indi na gid malabawan. Palakpakan na to na Ginoo. Kung ang isa ka tao hibi maganita sa gugma ni Rispa sa iya 2 ka bata nga ginintra pagbitay, maaprisar na magani naton ang iya paghigugma. Pero aring paghigugma nga labaw sa tanan, desidido mangin matay sa iya ginahigugma, kag ini nga kamatayon, pagpakita siya paghigugma, wala na sing makalabaw sini. Palakpakan na to na Ginoo. Wala na sing makalabaw sini. Anong hambal ni pusulpul? Sa Roma Kapitulo 5. Magatindog ta. Yes. Ito. Pero
Si Kristo nangin matay para sa aton, bisan sa makasasala pa kita. Sa sini nga paagi ginpakita sa Dios ang iya pagigugma sa aton. Wow. Ang stupid, ang buang-buang, ang makasasala, iya ginpakamatyan. Worth bala kita nga pakamatyan? Worth bala ni nga mga tao pakamatyan? Hindi. Pero tungod sa paghigugma nga way katapusan sa Dios, gipakamatyan niya tungod kay imo makita. Iya sila mga katawhan. Abi mo lang ang pinakasubo sa tanan nga mensahe sa San Juan nagsiling, nagkariko sa mga akon. Na? Siling pa niya, nagkariko sa mga akon. Nagkariko sa mga stupid na akon ng mga katawan, pero ang mga akon, wala kakilala sa akon. No? Tanaw ba na? 9. Kag tungod gagin pagkamatarong na kita sa Dios pinaagi sa dugo ni Kristo, makasiguro gid kita nga tungod kay si Kristo maluwas kita sa kaakig sa Dios. Pagka na ito na Ginoo. Kay balob la ka mo makautoran. The longer I study sa sini nga topic, ako nakita nga ang yawa iya ibutang kanya sa box. Ang tao ibutang niya sa box. Ano na nga box? Amo nang box sa kalautan, kahon sa kalautan. Kagdayon, imo makita ya, hindi kakagawa sina mintras nga may mag-ukab sa box kag makagawa ka. Kagkaangay kita sina. Hindi ta maghikay sini nga mga tao tungod kay imo makita ang kabuangan sini nga mga tao amo pod ang aton kabuangan. Ang pagka-stupid sini nga mga tao amo pod ang aton pagka-stupid. Ang pagkamakasasala sini nga mga tao amo pod ang aton makasalanan. Pero ang pinakatahom lang amo ni nga din ginikilala naton nga may napatay para sa aton. Pagpakan naton na Ginoo. Amulan ng pinaka importante nga ginkilala naton sa ginpakitaan ta sa paghigugma sa Dios. Gindawat naton nga paghigugma. Kag dayon ang hambal sa Biblia. Kag tungod nga ginpakamatarong na kita subong sang Dios pinagi sa dugo ni Kristo, makasiguro gid kita nga tungod kay Kristo maluwas kita sa kaakig sa Dios. Palakpakan naton. Ang Ginoo akig sa stupidity. Tandaan gina ninyo, akig ang Ginoo sa gitawag nga kabuangan. Akig ang Ginoo sa sala. Amo gani na nga imo makita ang kaakig niya gipatupa niya kay Kristo Jesus agud nga mahilway ta sa kaakig sa Dios. Palakpakan nato ng Ginoo sini. Kagdan bersikulo 10. Anong hambal? Na tanaw na. Paskugunta, sang una mga kaaway kita sa Dios. Kaaway kita sa Dios. Sino ba sa aton diri nga di kaaway sa Dios? Way isa sa aton. Kaaway kita sa Dios. Basahon ta. Pero pinaagi sa pagkamatay sa iya anak, napabalik na ang aton maayong nga relasyon sa iya. Palakpakan na ito ng Ginoo sini. Amo na nga ang imo relasyon sa Dios, hindi ka maglahog-lahog, hindi mo hampangan. Hindi ni mo binuangan. Ang imo pagka-Kristiyano, hindi ni mo binuangan. Kagdayon anong hambal niya dire? Kagkaron, basko kunta, kagkaron nga may maayo na kita nga relasyon sa Dios, sigurado nga maluwas niya kita sa palaabuton nga silot pinaagi sa kabuhi ni Kristo Jesus. Palakpakan nato na Ginoo. Ano mang matabo sa kalibutan,
Sabi mo lang, hindi ta mangin ignorante sining katapusan sa kapanahonan. Kinahanglan mangin will inform ta. Hindi kay TikTok lang ato lang taon sa internet. Lantawa ang mga breaking news. Lantawa ang West Philippine Sea. Lantawa ang Taiwan Strait. Lantawa ang Ukraine nga crisis karon. Lantawa na tungod kay imo makita iya considered as a powder keg. Silindihan na lang na. Kagdayon, masugot kag sa hindi, ginagrihan sa mga political nga mga analyst, ginagrihan sa mga preacher, ginagrihan sa mga gitawag nagpakapulo propeta, nga hindi naton malikawan ang Third World War. Pero kita lain. Aton gipundar ang maayo nga relasyon sa Dios. Kay sa tuod gid lang way atomic bomb nga makapatay sa mga anak sa Ginoo. Palakpakan nato na Ginoo. Siguro mapulbos lawas mo sa atomic bomb, pero maindi mapulbos, maindi mapatay sa atomic bomb ang kalag mo nga halin sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Basko gonta, kag indi lang ina, kundi nagkalipay kita subong sa aton relasyon sa Dios pinaagi kay Hesukristo. Nagkalipay bala ka sa imong relasyon sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Pamagkutay mo ko galingon. Pamagkuto na tunto ko galingon. Abi mo lang pinakasubo sa Kristohanon amon nagkalipay sa paghimo sa sala. Nagkalipay sa pag-upod sa makasasala nga may gireserba mo tani ang Dios nga kalipay sa pag-upod niya sa Dios, tungod kay ang iya relasyon sa Dios, amo nang magatong sa pinakamalipayon nga kabuhi kung may relasyon ka sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Kung may relasyon ka sa Dios, amo nang pinakamalipayon. Hindi ka na mangita dito sa gitawag niya. Ilimnan, hindi ka na mangita dito sa tubaan, hindi ka na mangita dito sa sugalan. Nga makapalipay sa imo tungkay kun imo lang talupang doon ang inyo pag-updanay sa Dios, makapalipay na nasa imo. Palakpakan na to na Ginoo. Giluwas ka sa Ginoo. Gitatap ka sa Ginoo. Giamligan ka sa Ginoo. Kaya na mo ning hambal padre. Pinaagi sa iya na pabalik na ang maayo nga relasyon sa Dios. Si Kristo Jesus, kung may relasyon ka kay Kristo Jesus, napabalik ang gitog maayo mo nga relasyon sa Dios, maayo mo nga relasyon sa iya, kag maayo nga relasyon mo sa balaan nga Espiritu. Palakpakan nato na Ginoo. Kabay pa nga maintindihan tani nga hindi na ta magkabuhi kaangay sa sini nga mga tao. Amo na nga una pa ni nga parte aton gisgutan sa dason, may hisgutan dungag sin. Kaya ako nagapati nga ang plano sa Dios sa Old Testament wala na nagliwat pagkadto sa New Testament nga gusto ang Ginoo sing mga tao nga maalam nga nagakabuhi nga malipayon di sa relasyon sa kay Kristo Jesus. Everybody say amen. Muna nga kabay pa nga maintindihan tani. Let us bow our head. Palapit sa Ginoo. Yeah. Pamalandungi ano ang gugma sa Dios sa ato. Ang gugma gali ni Rispa sa iya, duha ka bata nga ginbitay, hindi ito basta ikumpara sa gugma sa Dios para sa aton. Nga, si Rispa naghigugma sa patay niya nga bata. Pero ang Ginoo naghigugma sa aton nga buhi karon. Ang duha niya ka bata nga ginbitay, hindi na to kabatyag sa paghigugma nga ginhatag sa iloy. Pero kita karon lain.
Makabatyag pa ta sa pagigugma sa Dios sa aton. Makabatyag ka pa. Kag ini nga paghigugma, hindi nilahog-lahog. Tungod kay gisilyuhan ni si Adugo. Si Rispa, bisan ano siya ka matinatapon sa iya 2 ka bata, nga ginbitay upod sa 5, hindi na to niya mapabatyag pa sa paghigugma. Ang nagbatyag si David, tungod kay si David ang buhi. Entonces, dako ang diferensya sa kahimtangan sa paghigugma ni Rispa kag sa paghigugma sa Dios sa aton. Kita karon makabatyag pa sa paghigugma sa Dios mo. Makabatyag pa sa pagtatap sa Dios. Amo gani na nga nagpasalamat ato kay nabatyagan naton nga ang Dios nga naghigugma sa aton wala nagapabaya sa aton. Nagatatap sa aton. Muna nga sa mga duko ta sa aton ulo, makighambal ka sa Diyos. Singga na Ginoo na intindihan ginakon. Nga hindi ko magpabilin sa pagkabuang-buang. Hindi ko magpabilin sa pagka-stupid. Imo ko gihigugma agud magmaalam ko sa pagkabuhi sa nabili na kon nga mga inadlaw sa sining nga kalibutan. Hindi na mangin buang-buang. Hindi na mangin, hindi ka intindi. Kundi imo makita iya. Isa na ko sa mga tao nga nakaintindi sa kabubuton sa Diyos. Pakigambal sa Ginoo. Yes. Yes, Lord God. Dalayaon ka, O Diyos. Salamat sa imo kay kagatuto. Salamat sa imo pag-upod sa amon. Salamat sa imo kaluoy. Ginoo na tandugi kami sa imo makatalanhaga nga gugma sa imo makatawa. Nga bisan pa sa pagkabuang-buang sa imo makatawhan, pagkabalingag sa imo makatawan, padayon ikaw nga nag-angkon sa ila nga imo sila mga katawan. Kag ini nakapabatyag sa amon. Ini nagapaintindi sa amon, kag amon na intindihan nga ang plano gali nimo sa amon wala sing katapusan. Makatalanhaga Ginoo ang imo paghigugma sa amon. Kaangay sa mga anak sa Israel. Ang amon mga kabuhi napunan man sa kalautan. Pero Ginoo amon na intindihan. Napadayon ikaw gali na naghigugma sa amon. Kag Lord, itugot lang
Ngang tinion nga nabilin sa amon kabuhi. Hindi namon gastuhon sa pagkabalingag. Hindi namon gastuhon sa pagkabuang-buang. Kundi gastuhon namon nga maalamon sa pag-intindi sa imo kabubuton. Salamat sa imo pulong nga nagasabdong ikaw sa imo makatawan. Ginakumprontar mo ang imo makatawan sa ilang mga kasalanan. Pero luyo sinitanan. Huwag ka naghandom sa paglaglag sa ila total, kundi ang imo handom nga maghinulsol sila, kag magbalik sa imo, kag magkabuhi nga matarong, kag malipayon upod sa imo. Kaangay kami sila. Mga kaaway kami. Tuki masinuayon kami sa imo kabubuton. Kaangay kami sa ila. Dalin man nila pason sa imo luyag nga ipahimo. Ginoo ang nakalain lang sa amon. Tuki nakalambot kami sa realisasyon. Sa pagtalupangod kag pag-aprisar sa imo pagigugma sa amon. Kag ari kami karon nagapasalamat sa imo. Ari kami karon nagadayaw sa imo. Ari kami karon nagakilala sa imo. Sa imo pag-atipan sa amon, sa imo pagsagod sa amon, sa imo pag-ayo sa amon mga balatian, kag sa imo pagpreserbar sa amon. Wala sing tinuga nga makahimo sa imo ginhimo sa amon. Pirti nga makatilingala ang imo pag-atipan sa amon. Ang iban sa amon ginayo nimo ang balatian. Pero ang iban sa amon may magagibatyag sa lawas, pero wala kapatay sa amon mga lawas tungod kay ikaw nagapreserbar sa amon. Ang amon mga gibatyag wala nakapalaglag sa amon to kay ara ikaw nga nagapreserve sa amon. Kag ari kami hindi lang mag-apresar sa kaayuhan nga imo ginhatag, kundi mag-apresar man kami nga ang mga gibatyag sa amon lawas wala nakapatay sa amon to kay ikaw nagapreserbar sa amon. Daw ano kadako ang imo nahimo sa amon. Dawata Ginoo ang mga pagpasalamat namon. Dawata ang mga pagdayaw namon. Dawata ang mga paghimaya namon. Dawata ang pagkilala namon sa sini nga Domingo Ginoo tungod kay ikaw nga mo Dios. Salamat sa imo kaay kakatutong. Salamat sa imo panalangin kag bendisyon. Yes, dalayaon ka sa walis katapusan. Dalayaon ka sa magkatigan nata. Palakpakan nato ng Ginoo.